Breaking news mga kababayan. Nako po, AFP Chief Browner, merong pasabog. Itinanggi ang mga paratang na kasama siya sa sindikato ng magnanakaw. Wala umanong kahit isang politiko na magmamando at hahawakan siya sa leeg. Itinanggi ang mga lumang video nila ni Saldico at Martin Romualdez na nag-uusap po sa 15 billion o billion na budget. Mga kababayan, mamaya ipapakita po natin. So dito, Attorney Panelo, may revelation. Sinagot po si Browner dito. At ang ikalawa nating bibigyan ng reaksyon. Martin Romualdez, sumabog na din. Malinis daw ang kanyang konsensya at wala siyang ninakaw kahit 5 duling. Hala ka, mga kababayan, ang titindi ng mga revelation. Pagkatapos po na magsalita si BBM dito na merong aarestuhin at kakasuhan ng plunder, Saldico at Martin Romualdez, nilaglag ni BBM at ni Rimulya. Hala ka, mga kababayan, ang tinding mga maiinit na balita nagsulputang ngayong araw na ito pagkatapos po ng mga revelation ni Amy Marcos. BBM makakalusot ba sa mga pasabog na Amy na di umano ay gumagamit ng mahiwagang pulburon? Nako po mga kababayan, eto na ang pasabog ni Attorney Panelo. Maring kinundina ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang muling pagpapalabas at pagbaluktot sa isang 2024 video call ni na AFP Chief General Romeo Brawner Jr., dating Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Chair Zaldico. Ayon sa AFP, ginagamit daw ito ng mga destabilizer para palabasing nabili, nakontrol o nakompromiso ang militar. Paliwanag ng AFP, ang video ay kuha noong aprubahan ng Kongreso ang pagtaas ng subsistence allowance ng mga sundalo mula 150 pesos tungo ng 350 pesos, isang inisyatiba na nagsimula ng personal na tanongin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung paano pa niya matutulungan ng tropa. Sa utos ng Pangulo, nakipag-ugnayan ang AFP kay Representative Sandro Marcos, Co. at Romualdez upang maisama ang dagdag allowance sa 2025 national budget. Git ng AFP, walang naganap na political bargaining, pabor-pabor o pagkompromiso sa integridad ng institusyon. Dagdag nila ang pagpapasalamat sa mga mambabata sa pagsuporta sa benepisyong direkta para sa mga sundalo ay hindi nangangahulugang may control sinuman sa AFP. Ano po ang masasabi nyo dito, attorney, sa anilay lumang video o larawan patungkol sa issue na ito? Wala, material din sa akin yung mga video-video yan. Totoo siguro sinasabi niya, pero irrelevant yan. Alam po ninyo, ang katotohanan dyan, yang si General Brawner, siguro nahihirapan din siya. Sa tingin ko, ang feeling niya, gagayahin ko si Secretary Enrile ng mga panahon, gagayahin ko si Secretary Angelo Reyes at yung Chief of Staff na nung nakita nila na ang tao ay galit na, wala akong choice kung hindi suportahan. Sa ngayon, since hindi niya pa nakikita yung talagang sobra araw-araw malawakang mga rally, tahimik lang siya. Pero yung mga nasa baba, maniwala kay nasa baba, hindi ba galing, saan ba ako daraan kung hindi papuntang Luneta, kundi sa mga pulis? Lahat po sila nagsisigawan, Duterte kami. Bulong, sir, kami nag-aantay lang, nag-aantay. Puro mga Duterte, kaya yung mga general sa taas, naghihintay din ho yan. Maniwala kayo, mag-withdraw ng suporta yan kung makikita nila overwhelming na ang taong bayan. Para hindi na magkaroon ng madugo, mag-withdraw ng support yan. Gaya nga ho na sinabi ko, yung mga rallying yan ngayon ay simula ng katapusan. The beginning of the end, as I said in my article in the Manila Times, at sinabi ko pa nga sa mga interview, actually game over na yan. Darating tayo sa inevitable mangyayari at mangyayari yan. Kaya sabi ko nga, sera. What will be?
Nako mga kababayan, napakanta na ng ke sira, sira, whatever will be. Ayun na mga kababayan, napakanta. Si Attorney Panelo na nasa maiinit na stage ang BBM administration, ang mga general, malapit nang mag-withdraw. Inaantay lang yung pinakamainit na estado ng mga Pilipino hanggang saan yung mga rallying ito, mga kababayan. So itinanggi ni General Browner na wala siyang kinalaman dito. So ngayon mga kababayan, tignan natin itong video ni General Browner. Ano ba ang kanilang usapan? Naku po mga kababayan, ito po. Pakinggan nyo po ito mga kababayan. We speak, we mean it, and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. As a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. So yan mga kababayan, huli! Sabi ng mga komento, tawanan sila, kaya pala may ambon, hala ka palag na, may video naman. Huli ka, Chocho Brownie! Hala ka! Mga kababayan, natindi nitong pasabog na ito. So yan po, ang sinabi dito mga kababayan. Matindi. Naku po. Ayan mga kababayan, naku po. Matindi. Matindi po ito. Grabe mga kababayan. Sinabi naman ni General Browner, wala siyang kinalaman dito. Hindi porke tinaasan kami ng sahod, hahawakan na yung leeg ko, leeg ng AFP. Hindi pwede yan. Sabi ni General Browner, hindi ako sangkot dyan. Wala akong kinalaman. So yan po. So ngayon mga kababayan, tignan naman natin ang sinabi ni Martin Romualdez dito, na sinabi din niya mga kababayan, malinis ang konsensya ko kahit buksan nyo pa. Ang puso ko malinis. Ako po mga kababayan, wala akong kinurap kahit 5. Paninirang puri lang ito. Sinisiraan lang ako. Nako po mga kababayan, ito na po. Pasabog po ni Martin Romualdez na pinadaan sa kanyang abogado. Matapang na sinagot ito mga kababayan. Mga kababayan, walang kasalanan ang aking kliyente. Si Martin Romualdez ay malinis ang konsensya. Walang ninakaw kahit piso. Naku ba? Nako pa. Mga kababayan, eto na. Ang tindi ng mga revelation ngayon. Eto na po. Nanindigan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi siya sangkot sa anumang irregularidad sa infrastructure at flood control funds. Kampante rin daw ang kongresista na masusi at walang kikilingan ang investigasyon ng ombudsman. Para sa update, makakausap po natin si Marian Enriquez. Marian, ano nga ba ang reaksyon ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa issue? Yes, siya. Humarap nga yung abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo sa media ngayong hapon. Kaugnay nga ito doon sa rekomendasyon ng DPWH at ICI ng ponder at iba pang charges kay Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Binasa ni Attorney Fajardo ang pahayag ni Romualdez. Gate ng dating Speaker, voluntaryo siyang sumailalim sa fact-finding process ng Independent Commission for Infrastructure at hindi siya pinilit at nananatili siya sa bansa.
Wala raw ni isang sinumpaan at kapanipaniwalang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa anumang irregularidad. Nananatili raw na malinis ang konsensya ni Romualdez. Umaasa ang dating speaker na ngayong nasa ombudsman na nga ang rekomendasyon, may tiwala sa makatarungan at masusing pagsusuri ng ombudsman. Nang matanong naman kung nasaan ngayon si Congressman Romualdez, ayon kay Attorney Fajardo, nasa Metro Manila raw ito. Narito ang pahayag ni Attorney Ade Fajardo. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity, and again, my conscience remains clear. It is now with the Ombudsman. I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review and evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Sa ngayon, hindi pa nila nakikita yung joint referral o rekomendasyon ng ICI at DPWH. Magbibigay daw sila ng dagdag pa na pahayag oras na matanggap ito. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa So yan mga kababayan, ako po, napakatindi ng mga balitang ito. Sumasabog talaga, nagngingit-ngit sa galit ang mga balita. Hindi aamin ng sinungaling, sabi ni Elizabeth. Got. Mabulok sa kulungan, tintin kay 7P. Nako po, galit na galit. Grabe malinis ang konsensya ha? May konsensya ka pa ba? Ala ka, mga kababayan, galit na galit ang mga tao. Wala na luto na. Wala na luto na daan ang resulta. Ana, mga kaalyado nila, sila ang mga kasama sa pagnanakaw. Paano ka naging malinis? Lahat ng nililihis kapag ikaw ang nababanggit sa investigasyon. Kaya madami nagtataka, hindi ka maimbestigahan. Nako po, mga kababayan ko. Kahit man siguro sino, wala maniniwala dito kay Tambaluslos. Nako po. Malinis ang konsensya o malinis ang trabaho. Nako po. Lahat ng politiko malinis. Yung nahuhuli hindi malinis magnakaw. Nako po. Malinis na ang kanyang konsensya sapagkat naimbak na siya. Naimbak na niya ang limpak-limpak na salapi sa condo unit niya. Asan siya dito? Delusional. These individuals lie to themselves, distorting facts to wash away uncomfortable truths or reconcile contradictory belief, cognitive dissonance. Nako po. Pag yan tumakas, ibig sabihin, sabihin, kasangkot si BBM. Nako po. Ang mastermind na lihis, no man has good enough memory to be successful liar. Nako po. Malinis daw, baka walang konsensya. Truth shall prevail. Nako po, mga kababayan. Ayan po ang mga komento. Anong masasabi niyo, mga kababayan? Malinis daw ang konsensya ni Martin Romualdez. Walang singkong duling na kinuha na inilagay sa bulsa. Malinis ang konsensya ko. Kahit buksan nyo ang buto ko, hindi maitim. Sabi naman ni Browner, wala akong kinalaman dyan. Malinis din ang konsensya ko. Hindi porke tinaasan nyo ang sahod ng AFP, hahawakan nyo na ang leeg ko. Hindi ganon. Paninirang puri lang yan. Yan ang sinabi, mga kababayan. So lahat itinanggi ang mga paratang. Dito kasi, mga kababayan, yung si Napoles Tour, si Browner at si Gibo, nandun yung lista, nakalista ang kanilang pangalan. Pampilo Lacson, Tito Soto, Gibo, Rafi Tulfo, Tito Soto, lahat po, marami, 51 officials yung nandun. Mga kababayan, nandun number 1 po, si BBM, Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez, mga kababayan, nandun lahat. Yan po yung mga bali-balita na sumasabog ngayon. Napakatindi, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Matinding mga revelasyon ito. Matinding mga pasabog
na gumugulo, na parang kumukulong tubig na laba sa bulkan na ayaw tumahimik. Parang konsensya na hindi ka matahimik. Mga kababayan, anong masasabi nyo? Isang like, isang share at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines, ang laging nandito para magbalita ng katotohanan. Salamat po. Kampihan natin ang katwiran gaya ni Senador Marcoleta, ang katwiran ng mananaig. Transparency for a better democracy, for a better Philippines. Salamat po.